Gusto lang kayo, brother, sister. Okay, kumusta na saglit ha? Medyo inaano pa natin itong mga coming up na activity. Okay. So ito yung perspective natin na na coming na Oy, meron pong sa Cebu, meron pong October 23 to 25 yung Women's Conference, Visayas Women's Conference. sa Oh, Sa Cebu po yan. Cebu. Opo. Sige lang ay at least ang iba depende. Hindi naman mo ito sa Hindi, ito babae lang naman yun eh. Pang babae. sa Tacloban to. So hopefully na maano natin. Anyway, yan ang ano natin. At normally, parang hindi naman umaatin yung mga taga Leyte eh. Kasi malayo na. Hindi, totoo po yan. Normally, ang umaatin dito lang, Negros, Cebu. Pero hindi naman lahat. Ito yung mga coming up nating sa September. Si Perry, narinig niyo Brother Perry Allen? Sana yan. Tapos si Jordan, speaker natin sa sa 22, 21 yan. Si Brother Ed, yan ang mga iba dyan. So this is the coming activity natin. Kung nandyan ang mga iba, Brother Joey, mag-ready ka na, Brother Joey. Another traveling. So sa October, kilala niyo ba si Edwin Bacani? Si Brother. Narinig niyo na ba yan? So this is sa mga October. And then ang mga yan lang muna. So let's see. Okay na. Magpi-prayer na tayo. Magpi-prayer na. Nandito si Brother Chris. Brother Chris, okay, you're welcome. Sino ng ating ang speaker ngayon, Brother Chris, i-schedule na lang kita ha. Ang speaker ngayon si Brother pangalan nito, Brother Pax Pacquiao. Yeah. Pacquiao Padilla. Kasama ni Brad, lahi pala kayo ng mga gwapo, no? Sila Padilla, ha? Ay, opo. Dati sabi nila, pag ako daw ay tumalikod, para akong si Lloyd Sammartino. Pag naka-side view, parang si John Lloyd. Pero pag nakaharap, para daw Mongoloid. Mongoloid o paranoid? Hindi. Joke lang, joke. So, anyway, so okay, mag-prayer muna tayo. Sino ba mag-prayer natin? Ba si 106 Ang ganda ng t-shirt ni Brother Tiopi, 106. Ang aabot ka niyan, Brad. 106. Yung nanay nanay ng missionary namin na si Paul Wilson, parang 105 yata last month nag-celebrate. 105. Mahirap. Good morning po. Mahirap. Pag umabot ka ng 100 plus years old, ang reaction ng mga Amerikano, wow, that's amazing. Pero dito sa Pilipinas, pag yung lola mo umabot ng 100 plus, ichichismis, sabi nila baka wala pang tumanggap ng pagkaaswang. Mga ganon. Vampira, ha? Aswang. Sige lang po, medyo hirap ako makinig at grabe po ang ulan ngayon dito sa Bulacan. Suspended po. Bumabaha dyan yata sa inyo Suspended lahat ng klase sa buong Bulacan. Dito rin sa Negros, suspended din po kami, kapatid. Oo. Hindi kanina eh. Yeah. Kapilan ng Caloocan po ang Bulacan. Talagang bagyo, ha? Dito sa Bulacan, kanina pa umuulan na umaga hanggang ngayon. Sige, mag-prayer muna tayo para mapakinggan natin si Brother Pax Padilla sa Negros. Ha? Huwag kayong maging racist, hindi yan ibig sabihin puro itim diyan, ha? Yan. Mga yan. Ano ba sa inyong lugar, Brad? Pax, anong area mo? Negros Occidental. Ang specific, Talisay City. Mga 7 kilometers siya north of Bacolod. Doon ako yung Talisay, akala ko Cebu. Di, iba ito. May Talisay din sa Cebu.
City din po ito. Kaya kung punta ako ng Cebu Bible Seminary, aalis ako ng Talisay, ang puntahan ko Talisay din. Oo. Talisay to Talisay. Okay. Opo. Brother Joey, mag-pray ka. Ito sa ating ating prayer, opening prayer. Sige, tayo manalangin. Purihin natin ang kanyang pangalan, ang pangalan ng ating Panginoon sa umagang ito. At ibigay natin lahat ng purihan, pasasalamat, upang maluwalhati siya sa ating grupo. Panginoon, kami ay minsan pa'y lumalapit sa iyo. Salamat, Panginoon, sa magandang buhay na ipinahiram mo sa amin, pinagkatiwala mo, Panginoon. Yes, Sa Lord. Pilipinas at sa lugar, Panginoon, ng kabilang mundo. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo, Panginoon, binibigyan sila ng kalakasan sa maghapon. Panginoon, salamat, Panginoon, sa pagkakita-kita muli namin. Panginoon, ikaw ang nagdala sa amin dito. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo upang kami ay, Panginoon, maging mabuting mga tagapaglingkod mo at laging bumababad sa banal na presensya mo. Panginoon, tulungan, Panginoon, kami na magkaroon lagi ng panahon sa mga ganitong gawain at magkaroon ng bukas na pakinig, tainga ng aming puso upang, Panginoon, maunawaan, Panginoon, namin yung wisdom na ibabahagi mo sa amin sa umagang ito. Panginoon, Yes. salamat sa kay kapatid na Pax na nandito ngayon. Ikaw, Panginoon, ang pumatnubay sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga taong narito rin ngayon. At ingatan, Panginoon, kami sa aming pakikinig. At, Panginoon, magkaroon kami ng 100% na atensyon sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang managana sa buhay namin. Sa tanging pangalan ng Jesus, ang tagapagligtas. Amen. Okay, bago mag-umpisa si Brother Pax, mag-i-introduce siya sa kanyang sarili. Pero reminder tayo, next year, it's gonna be a special kasi next year will be 100 years sa MBS. So maybe we can have some projects sa November. Magkakaroon tayo ng another sa group of fellowship natin doon. Magkakaroon tayo ng gathering. Siguro mga 3 days doon tayo. Nakausap na namin si Brother Dan, just making plans. So para sa next year, maghanda tayo going sa MBS next year. Maybe 100K donation, 100 students na pwede nating matulungan, alumni and students. Isa lang yun. Okay, Brother Pax Padilla, welcome. You can introduce yourself para bago tayo makinig ng kumpleto. Ready natin mga sarili natin, mga kapatid. Maraming salamat po at magandang lalaki at babae po kayong lahat na nandito. Isang privilege at honor po sa akin na naimbita upang magiging one of the speakers sa ating Zoom fellowship, no? Ako po ay taga Negros Island, so I am an FBI or full-blooded Ilonggo. So ako po ay Bisaya speaking. So ako po ay humihingi ng advance na paumanhin kung sakaling medyo, alam niyo naman, ang mga Bisaya pag nagtagalog medyo iba. So susubukan ko lang na kasi alam niyo, Brother Robert, ang sabi daw ni Erap, ang taong di marunong magmahal ng kanyang sariling wika, Bisaya. Iwan ko kung totoo po yan, pero pasensya na po ko. So ako pala si Pastor Pax Padilla, graduate po ako ng Cebu Bible Seminary in 1992 at graduate din ako ng masteral doon sa MBS noong 2010. So mga kasamahan ko dyan, si Kuya Epoy at isa sa mga taong very familiar sa akin, itong si kapatid na Joey, hindi Marquez, Joey Romero. Ito po si kapatid na Joey ay isa po itong hinahangaan ko na Kristiyano dahil napakatalino po nito at maraming wisdom. Alam mo, ang taong marami ang wisdom, Brother Ador, isa sa mga mga tinatawag na bakit marami silang wisdom dahil ang wisdom sumasama yan sa edad. Basta yung mga tao na mayroon ng edad, talagang grabe yung wisdom niyan. So again, I am Pastor Pax Padilla, Brother Pax Padilla.
Ako po ay 50% Filipino blood, 25% Chinese blood, at saka 25% high blood. Bali 100% lahat. So ang topic po na ibinigay sa akin, Brother Joey, Brother Ador, is tungkol po sa evangelism. So ang aking gagawin ngayon, ganito lang. Ayon pa sa mga Tagalog, ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. So yung message ko ngayon is just paalala kung sakaling tayo ay nakalimot. Diba? Kasi alam ko na lahat tayo na nandito ngayon, sigurado ako 99.99% alam na ang topic na ito. Parang gas-gas na nga yung tenga natin tungkol sa topic na ito, mga kapatid. Pero ang gagawin ko ngayon paalala lang. Okay? So yan, alam na natin yung Matthew 28 verse 19, the Great Commission. So what is the Great Commission? Sabi ng isang pastor, ang Great Commission daw, ito po ang 20% na income na ibinigay sa kanya ng church, no? So Great Commission daw 'yon. So therefore, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So ang ating gagawin ngayon, mayroon tayong committing to evangelism as our primary mission. Mga kapatid, dito po sa City Church of Christ Talisay, ito po ang aming life motto. City Church of Christ Talisay exists to bring people into a relationship with Jesus Christ and His church, grow them into maturity, and equip them for service to the glory of God. Ito po ang statement na ito ay ang core element po nito makikita sa Matthew 28:18 to 20. So ulitin ko the City Church of Christ Talisay exists to bring people into a relationship with Jesus Christ and His church, grow them into maturity, and equip them for service to the glory of God. Mga kapatid, ang ating purpose, alam na natin, love God, love others. Alam natin yung verse na yan, love God, love others. At ang ating tandaan that you cannot hate people and love God at the same time. Parang tubig at langis daw yan, di ba? Hindi pwede magkahalo yung tubig at saka yung langis. Yan. So, ang ating mission, ito po ang ating tututukan. Itong Mark 16:15 to 16, Brother Ador, Brother Robert, at saka hindi ko kilala po itong sa Galaxy A14, no? Ang kapatid natin na from Bulacan, mga kapatid. No, Mark 16, He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. At ang part ng preaching of the gospel ay nandyan sa verse 16, whoever believes and is baptized will be saved. But whoever does not believe will be condemned. Brother Ador, may kapatid, may friend ako na pastor siya ng Baptist. Sabi niya, di siya naniniwala ng Mark 16:16. So ang sabi ko sa kanya, alam mo kapatid, ganito yan. Kung si Jesus ay mag-second coming, pumarito na sa lupa, at ang ililigtas ng Panginoong Jesucristo yung nanampalataya lang na hindi nakasama yung baptism, sigurado ako na ikaw ay maliligtas at ako rin. Pero kapag ang ililigtas ni Kristo yung nananampalataya at saka nagpabautismo, sigurado ako maiiwan ka. Kaya ang ano ko na lang sa inyo, advice, sundin mo na lang itong Mark 16:16. So part of the gospel preaching, even in the book of Acts, makikita po natin na part po ng gospel preaching yung baptism. Diba? Kaya yung Acts 2:38, sabi ni Peter to those who are asking question, what must we do? Sabi ni Peter, repent and be baptized. Pero ngayon, napakahirap na. Dahil marami ang nagtuturo na repent and believe. Yung baptism, na-erase na. Binura na doon sa Acts 2:38. Kaya sabi ko sa iba, kung merong 3,000 people
na sa ngayon, 2025, ay magtatanong ulit kay Peter na, Peter, what must we do? Babaguhin pa kaya ni Peter ang kanyang sagot? Sigurado ako hindi. Pero napakaya lungkot na marami ang binago na nila ang sagot. Iniwan na yung Acts 2:38. So yan po ang ating mission na win souls and make disciples. Kapag mayroon kayong katabi dyan, sabihin mo sa kanya ang ating mission, win souls and make disciples. Now, in the book of Matthew 4:19, and he said to them, follow me and I will make you fishers of men. Yan po ang sinabi ni Jesus. Ibig sabihin, Jesus calls us to be fishers of men. But we are too often satisfied with just being keepers of the aquarium. Ang problema pa, we are just, mayroong ibang mga workers that they were just fishing on somebody's aquarium. So napakahirap po yan, ha? So balikan ko ulit, Jesus calls us to be fishers of men. But we are too often satisfied with just being keepers of the aquarium. So remember, if you are not fishing, you are not following. Matthew 4:19. Now mga kapatid, ang sabi po ni Jesus in the book of Luke 24:47-48, and repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all nations. Beginning at Jerusalem, you are witnesses of these things. Hindi lang po ito makikita ang Great Commission doon po sa Matthew 28 at sa Mark 16. Nandyan din po ito sa Luke 24:47-48. So too many Christians are no longer fishers of men, but keepers of the aquarium. So sana po tayo po ay ma-encourage to become passionate in winning souls to Jesus. Ang sabi po sa Acts 1:8, another great commission words ni Jesus, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, into the ends of the earth. So God wants His church to grow. Tandaan po natin yan. Gustong-gusto ng Panginoong Jesucristo na ang kanyang iglesia ay lalago, hindi lumalabo. Kailangan ang iglesia ni Kristo ay lumalago, hindi lumalabo. Matthew 28, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tandaan po natin mga kapatid, the only command in the Bible, in the name of the Trinity, is baptism. Ang ministry ni Jesus, Brother Ador, nag-start sa baptism ni John sa kanya. Hindi po nag-umpisa si Jesus ng kanyang ministry without John baptizing him. And Jesus also ended his mission on earth. Iniwan niya ang baptism as part of that gospel command na yan po ay ginawa ng mga apostles. So anong makikita natin sa Matthew 28? Kasi mayroon po, Brother Ador, na sabi nila, kahit maliit lang kami, kahit konti lang kami, basta solid. Ang iba naman, sabi nila, kahit hindi kami solid, basta marami. Pero ang Matthew 28 ay balance. God wants His church to grow in quantity, kaya nga in numbers. Yung go and make disciples, anong ibig sabihin? Liliit kayo? Hindi, dadami. Tapos pag sinabi diyan, teaching them to obey everything I have commanded you, that is quality. So balance talaga ang itinuturo ni Jesus in the book of Matthew 28. Kailangan we must grow in numbers and we must grow in quality or in Christ-like attitude. So dalawa, quantity and quality. Balance po yan. Kaya nga ang Diyos mahilig po sa multiplication. Naalala nyo si Adam and Eve, Brother Joey. No, meron akong mga kapatiran na mga single pa rin. So ang kanilang theme song, Tell me when do I find love? 'Cause I'm single, single, single. No, parang ganon ang kanilang theme song, ha? Then God blessed them and said, be fruitful and multiply. O yan. Sa King James Version, Brother Adon, di ba? Go ye and multiply. Kaya napakarami ngayon sa buong mundo ang mga Chinese. Kasi nasa Bible pala, no? Marami ang Chinese kasi yung mga go at saka mga ye. Di ba mga Chinese yan?
No? Go ye Saka and yung law. ay. Oo. Law. Ah? Yung law. Law, I Oh, will yan. be with you. Mga Law. Chinese din po yan. Di ba, Brother Joey? No? Ikaw, Brother, mukha kang Chinese, ha? Pag hindi ka Sisi. magsasalita, baka mapagkamalan kang Chinese. Opo. So, go and multiply. Kaya, Brother Joey, sabi ko sa mga Law, kakilala I ko will be na with you. mga single, sabi ko, pag hanggang ngayon hindi mo pa makikita ang inyong Adan o ang inyong Eva, medyo mag-meditate ka. Baka ikaw yung sawa. Joke lang yan, Brother Joey. Ha? Ikaw, Brother Joey. Ikaw talaga, Brother Joey. Ha? Sige, tuloy natin. Di ba si Abraham? Sabi ng Diyos, I will certainly bless you. I will multiply your descendants beyond number. So ang Panginoon talagang gustong-gusto na tayo ay dumami. Naalala niyo yung multiplication of the bread and the fish? Pinarami rin ng Panginoong Kristo yung isda at saka yung tinapay. And when Jesus called the 12 apostles, ang 12 apostles nag-multiply. Sila po ay dumami hanggang umabot dyan sa Olongapo, sa Caloocan, sa Bulacan. Hanggang kayo na nakikinig ngayon, part na ng multiplication na plano ng Panginoon. Now, pansinin nyo, if you are going to study the book of Acts, these are the church growth in the New Testament. Tingnan nyo sa ating screen, ha. Sa Acts 1:15, na mention dyan, mayroong 120 disciples. Pero nung nabaptize yung 3,000, ang sinabi yan, 3,000 new converts. In Acts chapter 4, verse 4, may na-mention na 5,000 men were converted. In Acts 5:14, more and more men and women. In Acts chapter 6, disciples increase in numbers, kaya nagka-problema doon, nag-appoint sila ng mga deacons. In Acts 9:31, increased in numbers. In Acts 16 verse 5, grew daily in numbers. Acts 21:20, many thousands of Jews have believed. So makikita natin yung multiplication na talagang plano ng Panginoon na tayo po ay mag-multiply. Church growth in the New Testament. Now, when God builds a church, ang gusto ng Diyos, multiplication. Pero sometimes tayo mga Christians kailangan addition. Pero itong si Satanas, division. Kaya maraming church na habang nag-grow, pag pumasok na si Satanas dyan, yung demonyo, magkaka-divide na. Kaya maraming mga churches ngayon, Brother Joey, na natatag dahil sa sama ng loob. Di ba? May mga iglesyang natatag sa sama ng loob. So in the book of Proverbs 11:13, the New King James Version, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Gusto mo ba magiging wise? You have to win souls to Jesus. Nung nakatapos po ako sa Cebu Bible Seminary, dahil alam natin tayo po sa Churches of Christ, mga ano po tayo, mga autonomous. So mabuti lang sana kung yung mga church members mo, mga mayayaman, mabubuhay ka talaga. So nakikita ko yung ibang mga ministro na nagduro sa especially financially. So ang ginawa ko, nag-aral ako ng education. So habang ako po ay nagpapastor, ako po ay nagtuturo sa DepEd for about 10 years. Pero ang nakikita ko, Brother Joey, na ang church pala, pag hindi ako mag-full-time, maintenance lang, walang development. So ang ginawa ko, last 2006, nag-resign po ako, Brother Joey, kapatid na Joey at Brother Mike. Nag-resign po ako sa DepEd. Kaya marami nagtatanong, siya, Pastor, bakit ka nag-resign? Malaki ang sweldo sa DepEd. Sabi ko, nag-resign ako dahil hindi ko matanggap hanggang ngayon na green pa rin ang kulay ng blackboard. No? Kasi erase the blackboard tapos green yung kulay. So, di ba? Nakapagtataka yun, no? So anyway, ang ginawa ko, nag-resign ako kasi sabi ko, hindi talaga mag-multiply. At hindi na ako nagsisisi. Last 2006, nag-resign po ako hanggang ngayon. So may mga churches na tayo, mayroon ng Bacolod East Side Church of Christ, sila din, independent na rin. Mayroon ng mga elders, registered din sila sa SEC. At doon sa Paranas, Western Samar, Brother Joey, if you are familiar with that place, no? Western Samar po yun, yung Paranas. Mayroon tayong church doon, mula dito sa Bacolod. Nag-establish tayo.
At dito rin sa Talisay, naka-establish na rin ng isang barangay. Ang mga church members dito, nag-umpisa na rin ng isang elder namin ng another church about 12 kilometers away from us, no? So, ang kailangan natin is to win souls for Jesus. So, ang tanong, have you ever wondered when a person becomes a Christian, why does not God just take them on to heaven? Bakit po pag nagiging Kristiyano, hindi ka agad-agad binitbit ng Panginoon papunta ng langit? Well, the answer is that God has assignment for each of us because you were made for a mission. Meron pong assignment ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. God has an assignment for each of us and you were made for a mission. Meron po kayong mission. Tayong lahat, you were made for a mission. Because Jesus said in the book of John 20:21, doon po sa mga disciples, sabi niya, as the Father has sent me, I am sending you. At ikaw din po yon ang maaaring i-send ng Panginoon. So the most important thing is that I complete my mission, the work the Lord Jesus gave me to tell people the good news about God's grace. Yan po ang sinabi ni Apostle Paul in the book of Acts. So you were made for a mission. That is why we need to win a soul today. To love Him, to be part of His family, to become like Him, to serve Him, and to tell others about Him. Yan po ang ating mission. To tell others about Jesus. So only the Lord Jesus can set a slave to sin free from all that has bound him. But he must first find out what to do to get forgiven. And soul winning is very important. Ang tinatawag na soul winner. So ang tanong, what is a soul winner? Well, ang soul winner, it is a nobody telling everybody about somebody who can save anybody. Yan ang sabi ng isang author, no? A soul winner is a nobody telling everybody about somebody who can save anybody. Another meaning, a soul winner bringing one soul to Jesus is the highest achievement possible to human life. It is to be the main business and heartbeat of every Christian. Kailangan meron po tayong passion. Kita mo in the book of Matthew 9:36, sabi ni Jesus na He had compassion to the lost. Isa po sa mga principles na kailangan natin upang tayo ay magiging active in evangelizing is the compassion for the lost. Diba? Meron kaming isang active, very devoted Catholic na babae ito. Dumaan ako sa palengke. Tinawag niya ako, sabi niya, good afternoon, Pastor Park. Sabi ko, ma'am, saan po tayo nagkita? Kasi dito sa Talisay City, medyo exposed ako sa buong cities. Halos lahat ng mga department heads, from the mayor to all politicians, kasi palagi akong kinukuha nila na speaker sa mga big event ng city. Kaya, ito palang babae na ito, sabi ko saan tayo nagkita siya? Pastor, 3 beses na tayo nagkita. Pero hindi mo lang ako matandaan. Mayroong department head na palagi ako doon ng Bible study. Sa nutrition department, sa my office. Doon pala siya. At saka parang boss niya yung department head. Sabi niya doon, sabi niya, Pastor, saan po yung church niyo? Sabi ko, nandyan lang, malapit. I-Google map mo lang, makikita mo na. Sabi niya, baka pwede ako dyan. Sabi ko, oo. Ang ginawa ko kagad, kinuha ko yung FB niya. Para ang communication namin, kahit nandito lang ako sa bahay, maka-evangelize tayo habang nakaupo. Mag-send ka ng verse. Kasi ang nagka-convert sa tao, hindi naman tayo eh. It's the work of the Holy Spirit. Di man naalala niyo sa book of Acts chapter 8, yung Ethiopian eunuch? Sino ba si Philip ba ang naghanap sa kanya? Hindi. Ang Diyos ang nagsabi kay Philip, Philip, abangan mo yung eunuch doon ha? Pero hindi siya ang naghanap sa eunuch. It's the job of the Lord. Pero ginamit si Philip.
ganon din sa evangelism, tandaan po natin na may mga tao na talagang kayo lang, Brother Mike, Brother Joey, kayo lang ang gagamitin ng Panginoon na maliligtas sila. Tulad din natin, diba? May ginamit na tao ang Panginoon na tayo ay magiging isang Christian. So yung babae na yon ngayon, very active na, tapos yung mga pamangkin niya, yung tita niya na 85 years old, can you imagine? Very devoted Catholic, 85 years old, nag-start kami ng Bible study sa bahay nila. So doon ko siya na-contact sa FB. Palagi ko siyang ini-invite, nag-send ako ng mga verses. At hanggang ngayon, nandyan kahapon sa church, nandun sila, yung mga pamangkin niya. Yan. So yun lang, dumaan lang ako sa market. Oh, it was an opportunity. Diba? So tandaan po natin na ang evangelism, it's not our job to convert people. It's the job of the Holy Spirit kasi hindi natin alam. Diba? Kahit nga si Jesus sa parable of the sower, alam niya na there were 4 kinds of yung recipient ng gospel. Kasi hindi natin alam kung siya ba nasa matigas na lupa o siya ba ang sa mga yung may mga rocky soil or yung mga thorny soil or good soil. Hindi natin alam eh. Di ba? Kaya marami tayong nabaptize, bumalik din sa dati niyang at saka na backslide. Kasi baka nandun siya nabilong sa lupa na thorny or stony. Di ba? Pero ang gagawin lang natin is just to spread the seed. Kasi sa parable of the sower, wala namang problema ang seed. Ang problema yung lupa. Wala tayong kaalam-alam doon. Ang Panginoon lang. Kaya marami na tayong nabaptize na wala rin. Baka doon sila nabilong. Pero hindi natin alam. Kaya ang gagawin lang natin is just to spread the seed. Yan po ang ating job. At hindi tayo ma-discourage pag walang na-convert. Dahil hindi naman natin yun, hindi natin trabaho yun ng Espiritu Santo. Di ba? Sabi ni Paul, ako ang nagtanim, si yung nag-cultivate, pero iba yung nag-ani. But the Lord make it grow, di ba? Yan po ang sinabi niya. So balikan natin yung soul winning, kapatid na Mike at kapatid na Ador. Soul winning is just like one hungry beggar telling other hungry beggars where to find food. Yan ang magandang definition. Soul winning is just like one hungry beggar telling other hungry beggars where to find food. So the church does not exist to entertain the saved. It exists to train disciples to glorify God and reach the lost. At salamat po sa kay Brother Ador o sino mang mga author nitong ginagawa nyong Zoom Bible study kasi makikita ko rin, sinishare sa akin. So, at saka nag-i-enjoy ako yung tungkol sa mga premillennialist kasi marami ngayong mga nalilito dyan eh. No? Yung mga rapture na yan, tawag ko dyan, the rupture doctrine of rapture. No? At maraming mga yung mga 666 na gano'n, no? Naalala ko tuloy, Brother Ador, nung nasa Cebu Bible Seminary ako, that was 1986, ang tinutumbok nila na Antichrist daw, yung si Pope John Paul II, namatay na. Pagkatapos, in-invade ni Saddam Hussein yung Kuwait, si Saddam Hussein naman yung Antichrist. Pagkatapos, nagkaroon ng 9/11 bombing dyan sa Amerika, si Bin Laden na naman, yung Antichrist. Hanggang dumating yung COVID, si Bill Gates. Ang pinakamahirap dyan, Brother Ador, baka ako na ang ituturo nila na 666. So sigurado ako na Brother Ador, anong tawag doon? Huwag mong payagan na ako nang ituturo. Yan ang kaya tama yung mga lessons ninyo, Brother Ador, tungkol po doon sa mga Matthew 24 na yan, na mga mali ang context, ginagamit na mga signs. Sa totoo lang, ang sabi ng Biblia, mayroong second coming at hindi natin alam. At meron ding end of the world. Kaya dito sa church namin, sa City Church of Christ Talisay, kapatid na Mike, bihira na lang ako nagtuturo tungkol sa end of the world. Kasi yung end of the world, parang walang impact sa mga members. Pero pag ang tinuturo ko yung end of the month, grabe ang impact yun ng end of the month. Marami nang babayaran, may mga Bombay na naman hiningil. So talagang mas matindi ang impact ng end of the month. So anyway, balikan natin ito ang pinakamahirap, Brother Ador. It has been said that 95% of all Christians never lead a soul to Jesus. Sana po hindi tayo nasama dyan sa 95%. Doon lang tayo sa 5%. Sana mabaliktad ito. Dapat 5% lang ng Christians
ang never lead a soul to Jesus. Dapat sana 95%. Pero can you imagine that kind of statistic? Kung tama po yan, napakahirap talaga. So a Christian without a purpose is a Christian who does not win souls. Kapag hindi kayo nag-winning ng soul, para kayong walang purpose. Ito pa, Brother Mike, 70,000 people die every day without hearing about Jesus. Can you imagine? Daily, 70,000 people ang namamatay without hearing about Jesus. Napakahirap yan nakatutuhanan. So again, what is a soul winner? A simplifier, making simple God's plan of salvation to lost sinners. Most people in the world are not unreachable, simply unreached. Ito na naman. Nag-Bible study ako dyan sa City of Talisay. Agriculture Department. Alam nyo ano nangyari? Yung department head na-convert at saka ang kanyang buong family ngayon. Siya ngayon ang auditor ng church. At saka siya ngayon ang isa sa mga very supportive. Pero retired na siya last year. Pero ano siya? 35 years sa City of Talisay na department head. City agriculturist. Another thing, sila po, Brother Ador, galing sa ibang demonisasyon. No? Demonisasyon ba yun? No? Kasi mayroon silang board of demons or board of deacons. No? Isa siyang mataas yung ranggo niya sa Glaxo and Smith Company, parang drug company, parang international. Ang ginagawa ko, Brother Ador, bawat sermon, kasi naka-PowerPoint, kita mo naman gumagawa ko ng PowerPoint. Every time natapos yung aking sermon, talagang ang ending ko yung simple lang na 5 steps of salvation, Brother Ador, napaka-effective. Kasi pag yung guest natin sa church, mga 5 months na siya nandyan sa church, or rather, ang ibig ko sabihin, mga 5 Sundays, palaging niya marinig. Example, ang message ko ngayon, ang sermon, is about marriage. So, ang ending ko ay ganito. Tayo rin kailangan magpakasal kay Jesus. At ano ang gagawin natin? Well, ang sabi ng Bible, you are going to hear, believe, repent, confess, be baptized. Yun ang ending palagi ng ko. Kasi ang mangyari, kapag ang ordinaryong church member, palagi niyang makikita yan sa screen, ma-registered sa mind niya na kapag may nakausap siya na iba, talagang masishare niya kung paano maliligtas. Kasi maraming mga Churches of Christ ngayon na matanda na sa church, hindi pa rin alam kung paano maliligtas. Iba-iba pa yung sagot. Diba? So, anong nangyari? Ganun. So, isang, si Brother Drexel Develos, ngayon, isa siya sa mga elders doon sa Bacolod East Side Church of Christ. Yung independent na din sila dahil sila outreach ng City Church of Christ sa Talisay. Alam mo na yung nangyari? Yung anak niya na dengue. Bumisita ako sa ospital. Tinanong niya ako kasi palagi siya nandun eh. Sabi niya sa akin, siya, Brother Pax, bakit sa lahat ng mga simbahan na pinuntahan ko, kahit sa amin, yung isa sa mga mga tinatawag na, ba yung term, yung growing church, mega church dito sa Bacolod City, yung His Life. Diyan siya member at saka pinsan niya pa yung pastor diyan. Sabi niya, bakit ikaw lang yung nakikita, bawat sermon ang ending mo talagang may hear, believe, repent, confess, be baptized. Nagtaka siya, Brother Adol. Kaya ang sabi ko sa kanya, kasi yan ang nasa Bible. Ngayon, sabi niya, do you believe that baptism is essential for salvation? Sabi ko, yan ang itinuturo ng Biblia. So, bakit yan ang tanong mo siya? Kasi sabi ni John MacArthur, mayroon siyang iPad. Doon si John MacArthur, alam niyo naman yon, di ba? Sabi ni John MacArthur, the answer is essentially no. Sabi ko, bakit no? Sabi, because we are saved by grace through baptism. And we are saved by grace through faith. Ang sabi dyan yung alam niyo naman yung Ephesians 2. Sabi ko, pag-aralan natin dalawa. Sabi ko, basahin yung mga verses niya kasi binudul-budul ka dyan. Ang sabi niya, we are saved by grace through faith alone. At ang verse niya, Ephesians 2:8. Pakibasa yung Ephesians 2:8 kung mayroong alone dyan. Sabi niya, we are saved by grace through faith. Sabi ko, saan yung alone? Siya wala. O, kita mo? Binubudul-budul ka dyan. Alam niyo kung ano nangyari? Nag-umpisa ako mag-Bible study sa bahay nila. In just one setting, 6 o'clock ako pumunta doon. By the end of 7:30, napag-usapan ko yung eunuch.
nag-decide siya kaagad magpabaptize, Brother Joey. Tigabi na, wala nang open na mga pool. Mabuti lang, meron tayong kapatira na medyo supervisor sa isang 4-star resort dito sa Talisay. Tinawagan ko, open pa ba yung swimming pool? Sabi niya, Pastor, pag 7:30 close na. Sabi ko, mayroong magpabaptize, 2 families. Kasi mga 8 sila lahat eh. Dalawang pamilya, pwede ba? I-open natin yung swimming pool. Doon, nagbaptize kami. Ang ngayon, isa siya sa mga elders at Church Brother Ador, no? Yan ang ibig kong sabihin that most people in the world are not unreachable. Simply unreached. Yan. So wag tayong matakot kahit ano pa sila, no? They simply have never heard a clear presentation of the gospel. Ganon ang nangyari doon kay Brother Drixel. Mali lang yung kasi ang gospel na itinuro Brother Ador sa kanila, yung perverted gospel. Alam mo naman yung perverted gospel, yung for spiritual law, na you are a sinner. Ang maganda pakinggan, that is tama yan. God loves you. Tama rin. No? God wants you to be saved. Tama rin. Pero dito nagka-problema ang perversion. What must you do to be saved? Yan ang perversion. Kasi you just believe. Wala na. Ang baptism, itapon na doon sa gilid-gilid. So napakahirap yun na klase ng teaching. Kailangan mga kapatid na nandito, we must be a member of the SWAT team. Soul Winning Action Team. Magpa-member tayo sa SWAT, ha? Soul Winning Action Team. Yung mga slides ko, ginagaya ko lang si Brother Ador kasi medyo magaling yan sa graphics, no? So, winning the lost, God is the model. Bakit God is the model? Look at Adam and Eve. Nung si Adam and Eve nagkasala, anong ginawa? Ang Diyos mismo ang naghanap sa kanila. Diba? So, dyan ang tinatawag natin na winning the lost, God is the model. Mismo ang Diyos naghahanap. Abraham, nag-intercede for Sodom and Gomorrah. Si Abraham. Ba? Ano pa? Ang another, si Noah, preached for 120 years. Itong si Noah, siya siguro ang nagpauso ng flood control, Brother Joey, no? Kasi mayroong bagong kurso ngayon sa Pilipinas, no? College of Contractor, major in flood control. No? Yan ang... so ngayon sa amin may naghahanap na mga ghost engineers, ghost projects, ghost employees, no? So yung taga Bulacan dyan, kapatid natin, ako, biktima kayo ng mga flood control dyan, ha? Na corruption. So Noah preached for 120 years. Grabe yung preaching niya, pero kawawa si Noah, kahit isa, walang na-convert, Brother Joey. So tayo, huwag tayong huminto. Dahil hindi pa tayo umabot ng 120 years. Nakaka-preach. So Luke 19 verse 10, sabi ni Jesus, for the Son of Man came to seek and to save the lost. In Acts 1:8, you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. So yung Jerusalem mo, the people closest to you. Yung inyong Judea and Samaria, people near but different. Pero itong ends of the earth, well, it refers to everybody else. Yan po ang ating makita. Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So again, sino yung Jerusalem mo? People who are close to you. Sino yung mga Judea and Samaria? People near but different. At ang ends of the earth, everybody else. Yan po mga kapatid na Joey. So the importance of your mission. Bakit yung mission natin important? Because ang ating mission is to continue the mission of Jesus in history. Don't you know na ang mission natin is the continuation of Jesus' mission? Your mission is a continuation of Jesus' mission on earth to seek and to save the lost. All his followers, we are to continue what Jesus started. Jesus calls us not only to come to him, but to go for him. Diba? So mga kapatid, your mission is so significant that Jesus repeated it 5 times in 5 different ways in 5 different books of the Bible. Matthew, Mark, Luke, John, and even Acts 1:8. That is why very significant. So study these 5 commissions of Jesus and you will learn the details of your mission on earth. The when, the where, the why, and the how. So this commission was given to every follower of Jesus, not to pastors and missionaries alone. Hindi po ito trabaho ng mga pastors, evangelists, or even missionaries alone.
Lahat po tayo, trabaho natin ito bilang paalala. So this is your commission from Jesus and it is not optional. Hindi po ito optional. These words of Jesus are not the great suggestion. If you are a part of God's family, your mission is mandatory. Okay? So to ignore it would be disobedience. You may have been unaware that God holds you responsible for the unbelievers who live around you. Yung sa nasa mga kakilala mo, you are very responsible to them. Naalala ko yung Ezekiel 3:18. When I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked way to save his life, that same wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. So tayo po ay responsible sa mga tao na nakapaligid sa atin. Kaya maghanap-hanap na tayo, Brother Joey, ng ating kakay, kamag-anak, kaibigan, kumpare, kumare, ka-FB, diba? Ka-table tennis, ka-basketball, yan, kakwentuhan, kakapihan, Brother Joey, no? At saka lahat ng K. Hindi nyo na isama yung mga kalabaw, kalapati, kanbing, hindi na yun kasama dyan sa mga kakay, ha? Ay, hindi na yun tao. O yan, mayroong cartoon dyan, no? Ang sabi niya, if I tell him he's going in the wrong direction, he could say I'm judging him and being unkind. But if I don't, delikado siya, sir, you're going the wrong way. Danger, please turn around now. Yan ang makikita natin sa isang cartoon. No? Nga ang tao, parang ganun. They are going to a dangerous zone. So it's not hate to speak out against what God hates. This wicked world loves darkness and despises the truth. We won't bow. We stand for Jesus, bold and unashamed. Sabi ng isang author, the only alternative to soul winning is disobedience to Christ. Yes, tama po. That's the only alternative. So as we end, remember, your mission is a wonderful privilege. Bakit wonderful privilege? Kasi, can you imagine, nagiging ambassador ka for Christ? Alam mo yung trabaho ng ambassador? They are representing their country. Kaya yung mga ambassadors natin, maganda yung mga bahay-bahayan dyan sa Kuwait, ambassador sa kung saan-saan, kasi nakakahiya. At ang ganda ng mga ambassadors, no, meron silang diplomatic immunity, Brother Joey. Brother Joey, naalala ko yung German Chancellor bumisita sa panahon ni Erap. Nung nag-ikot-ikot sila dyan sa Maynila, Brother Joey, napansin ng German na Chancellor na mayroong umiihi dyan sa gilid-gilid. Alam yun naman ng Pinoy, kahit saan umiihi, no? Diyan sa Amerika, mayroon silang freedom of speech. Pero dito sa atin, Brother Ador, mayroong freedom of speech. Kasi kahit saan lang tayo, nag-spit-spit, no? So sabi ng German Chancellor, Sir, Erap, what's that man doing out there? Well, he's just urinating on that wall. The German Chancellor answered, sabi niya, well, in the Germany, my friend, that people who are doing like that will go to jail. Hindi, umimik si Erap kasi culture natin. Nung bumisita si Erap sa Germany, Brother Joey, alam niyo nangyari, paikot-ikot sila. Napansin ni Erap na may umihi sa pader. Sabi ni Erap, Sir, what can you say about that man urinating on the wall? You say that they can go to jail. And the German Chancellor, sagot niya, my friend, we cannot do that. So why? Siya, because he's the Filipino ambassador. Yun pala. May diplomatic immunity. Hindi pwede ikulong, no? Another thing, ano to yung sinabi ko? Ito number 3. Telling others how they can have eternal life is the greatest thing you can do for them. Halimbawa, Brother Ador, if your neighbor had cancer or AIDS and you knew the cure, it would be criminal to withhold that life-saving information. Diba? Pag kayo ang nakadiscover ng cure sa AIDS, anong gagawin mo? Lahat na may mga AIDS, kailangan bigyan ng gamot. Ngayon, if you are going, itago-tago mo lang yan, Brother Joey, it would be criminal on your part. Dahil ngayon, Brother Joey, mayroong maraming mga tao na may mga AIDS. Tulad ko, meron akong AIDS, acute income deficiency syndrome.
Oo, pero ikaw, Brother Joey, baka wala kang AIDS, pero baka may AIDS ka, acute insecurity due to singleness. Hindi ba? Biro lang yan, Brother Joey, ha? Wala ka ng ganun, ha? Ano pa? Even worse is to keep secret the way to forgiveness, purpose, peace, and eternal life. Di ba? Ang kasalanan, the effect of sin is more than the effect of AIDS. Kasi pupunta ka lang, sabi nila, Brother Joey, pupunta ka ng chokes to go ka sa impyerno. Di ba? Alam yung chokes to go? No? Parang may impyerno diyan sa loob. So even worse is to keep the secret the way to forgiveness, purpose, and peace and eternal life. We have the greatest news in the world. In sharing it is the greatest kindness you can show to anyone. One problem long-term Christians have is that they forget how hopeless it felt to be without Christ. So we must remember that no matter how contented or successful people appear to be, without Christ, they are hopelessly lost and headed for eternal separation from God. Kahit ano pa ang status niya sa buhay, without Christ, they are nothing. Diba, mga kapatid? Yan po ang ating tandaan. So everybody needs Jesus. Kung may katabi ka yan, sabihin mo sa katabi mo, everybody needs Jesus. Yan. Your mission has also eternal significance. It will impact the eternal destiny of other people. So it's more important than any job, any achievement or goal you will reach during your life on earth. The consequences of your mission will last forever. The consequences of your job will not. Kasi hanggang dito lang yan sa lupa. Diba? Nothing else you do will ever matter as much as helping people establish an eternal relationship. Can you imagine, Brother Mike? Pag ikaw ginamit ng Panginoon na yung mga tao na yun maliligtas, hanggang eternity, nandun sila kasama mo sa kalangitan. Can you imagine pag humarap ka na sa Panginoon at magkaroon ng judgment? Hundreds of people lalapit sa Panginoon, Lord, dahil kay Mike na yan, siya ang ginamit mo na ako po ay magkaroon ng kaligtasan. Diba? Mga kapatid, yan po ang tandaan natin. That is why we must be urgent about our mission. All of us must quickly carry out the task assigned us by the one who sent me, because there is little time before the night falls and all work comes to an end. Sa New Living Translation lang ang ginamit ko para medyo magiging clear, no, ang ating point, no? So the clock is ticking down in your life mission. So don't delay another day. Get started in your mission of reaching out to others now. We will have all of eternity to celebrate with those we have brought to Jesus, but we only have our lifetime in which to reach them. Dahil ang buhay natin, gaano man. Ano lang tayo, hanggang 70, hanggang 80, di ba? Nasa Bible yan. Kaya ang average lifespan, Brother Ador, ngayong 2025, nakita ko, ang average lifespan sa mga babae, 70 years. Pero sa mga lalaki, 67. Dahil tayong mga lalaki, masama man isabihin sa atin, no? But women can handle stress stronger than men. Yung mga babae, they can handle stress stronger dahil pag na-stress ang babae, iiyak lang. Ganun. Pag umiyak siya, ang lahat ng mga toxin sa katawan niya sasama doon sa luha. Kaya ang babae matagal mamatay. Kaya sa atin ng mga lalaki, kayo, nakakita kayo ng lalaki na pag na-stress, umiiyak. Yan si Brother Joey, hindi yan umiyak. Ganun pa. Diba? Ako, parang macho pero kina-cancer na pala sa loob. At mayroon pa tayong, Brother Ador, Pilipino na kultura na, hoy, Ador, huwag kang umiyak, lalaki ka, magpakatigas ka, nanigas, patay. Dahil gano'n ang natin, ng mga lalaki, di ba? So kaya itong si Sister Teres, Tambal, Sister, taga Tacloban po ba kayo? Maupay na aga. Tama ng aking waray-waray. Maupay na aga. Oo. Parang mayroon akong nung una na tambal, si yung babae. Dalaga pa dati, parang may mga dimple. Sino ba yung pangalan nun? Parang nasa Amerika na yata. Nakalimutan ko. Sa panahon pa yun, Rosalie. Doon pa siya sa Rosalie Tambal. Rosalie, yan. Magkakilala kami. Kasi palagi ko pumupunta doon sa Tacloban kay na Brother Ador nung nagkaroon ng yak doon, Brother Ador, sa Kuku Group ba yun? Kuku Group. Estudyante pa ako noon sa seminary. Sige, tapusin ko na lang, ha? Pasensya na po kayo, ha? Na medyo natagalan tayo. Evangelism is hard.
watching people you love go to hell is even harder. Diba? It's even harder. How can I be happy in heaven if my loved one is in hell? Yan ang malaking katanungan, di ba? Mga kapatid, mga kabugtuan, ayon pa sa mga tagawaray, no? Kabugtuan. So your mission gives your life meaning. It is the greatest pleasure of living to win souls to Jesus. This is how most society walks through life. Only one thing can remove that blind. The gospel of Jesus Christ. Nakita nyo sa illustration dyan yung malapit na siya mahulog sa bangin, mga kapatid. And to be a soul winner is the happiest thing in this world. So kailangan natin ng each one, bring one each year. Halimbawa, dyan sa chart. Tingnan nyo ang chart na yan. What can be done in 10 years, 2025 to 2035, if each one bring one? So ngayong 2025, halimbawa sa isang local church, mayroong 20 people, ang bawat isa magbitbit ng isa, magiging total 40 sila. By 2026, yung 40, magbitbit ng isa, 80. Basta nakita nyo yan, in just the matter of 10 years, sa 2035, magkaroon na ng 20,480. Basta consistent lang that each one bring one. Amen. Ang bawat isa sa atin, in just 1 year, just bring one. Ang napakahirap at napakalungkot, Brother Ador, alam nyo, pag nakakita ako ng mga bakla, parang naniniwala ako, Brother Ador, na meron pang himala. Kasi yung mga bakla, walang mattress, pero dumadami. Di ba? Di ba himala yon? So sometimes yung mga bakla, parang dumadami pa sila kaysa atin ng mga Christian. So nakakalungkot. Di ba? Kaya sino ba yung sa Maynila? Yung El Shaddai? Si Mike Villarde. Yung mga bakla daw ng mga membro ni Mike Villarde, Brother Ador, sa El Shaddai, kinick out na ni Mike Villarde. No? Nagiging ano na ngayon yung mga bakla, nagtayo ng kanilang grupo, hindi na El Shaddai, kundi Diyos Kuday. Yan daw ang narinig ko lang sa no? Sa mga istorya, mga kwento-kwentuhan dyan. So how to win souls, ito na ang pangtapos. Ito ang tinuturo ko sa church. Kahit ikaw ay introvert, pwede mo itong gawin, mag-evangelize ka, how to win souls. Remember the tatlong letter P. Yung letter P, hindi yon Pastor Pax Padilla. Ang una is pray for people. Ito mga kapatid, kahit gaano ka mahiyain sa isang Kristiyano, ituturo nyo ito. Kasi ito ang tinuturo ko sa amin sa City Church of Christ sa Rizal. Alam nyo kung bakit nakatayo tayo ng Bacolod East Side Church of Christ? May isang member na mahiyain. Nanginginig pag magtayo siya kapag yung sa harapan, nanginginig. Ang sinabi ko sa kanya, sis, kasi ang kanyang anak diyan nag-aaral sa isang Chinese school, no, na medyo maganda din ang eskwelahan. Kasi yung husband niya, engineer sa elder namin dito. Engineer sa yung Napocor dati. Sabi ko, sis, meron ka bang mga 3 friends diyan sa school? Kahit 2 lang siya, meron po, pastor. Sabi ko, pwede, kasi yung school nyo malapit lang sa bahay. During break time, ikaw na lang ang pwede sa bahay niyo mag-Bible study tayo doon. Sabi niya, pwede, pastor, ako na bahala sa snacks. Pero mahihain po yon. Nag-Bible study kami. Hanggang dumami na, hanggang nakapasok kami sa school, hanggang nagiging Bacolod East Side Church of Christ. So, ang una gagawin, pray for people, Brother Robert. Meron ka bang kakilala na 10 tao, Brother Joey? Itong si Brother Joey, hindi lang 10. 10 million people ang kilala nito. Kasi may influential na tao ito. Vlogger pa ito eh. Marami ang mga followers. So, ngayon mayroon ka bang 10 tao na kakakilala? List their names and pray for them. Kaya ba ito gawin ni Sister Therese Tambal? Kaya niya gawin yun. Imposible na hindi niya kaya gawin yung maglista ng 10 tao. Ang problema sa atin, ang listahan natin, yung may utang lang. Sana yung listahan natin, yung walang utang yung may utang na sa kasalanan niya sa Panginoon. So, pray for that people. Pangalawang letter P, Brother Mike. Yan. Yes. No, list down the names of people you know or close to you. Na ang pangalawang P is pursue your relationship. Okay. Anong gagawin mo? Halimbawa, si Brother Mike, nasa listahan ko siya. Wala namang imposible mag-communicate. Use your cellphone. Kahit nandyan ka lang sa bahay mo, you can evangelize.
Mag-text ka, mag-message ka ng mga ano. Ako, Brother Joe, kay friend man tayo sa FB, nakikita mo palagi ako may na-post na wisdom for today. Alam mo kung ano nangyari dyan? Yung wisdom for today, mayroong nagme-message sa akin. Tinatanong ko, ma'am, saan po ba tayo nagkita? Sa convention siya? Hindi po ako membro ng church yung Katoliko po ako. Ba't kayo po nag-message sa akin? Siya kasi, palagi kong makikita yung inyong wisdom for today. So, bawat pasok ko sa opisina, bit-bit ko yan. Yan ang ginagamit ko na parang strength sa aking sa office at sinishare ko sa mga empleyado. Kasi, pero taga Quezon City, hindi ko nga alam. Kaya parang na-encourage ako. Sometimes pumunta ako ng mall, may kakilala ko, Pastor Pax, ano ba yung wisdom for today? Ay sabi ko, nakalimutan ko kasi medyo sometimes na mahirap rin mag-isip-isip kung anong i-post mo dyan. In short, pwede pala. Ako nag-pre-marriage counseling, Brother Joey, sa City of Talisay. Yung nag-apply ng marriage counseling, pag-apply na, mayroong tinatawag na marriage counseling. Ako dyan ang volunteer pre-marriage counselor. So ang ginagawa ko, gumagawa ako ng papel na nandyan ang name nila, ang FB nila, cellphone number. Pagkatapos ng counseling, magpapadala ako yan ng mga messages. So evangelism. So ilang mga tao nandyan sa counseling, member na ngayon sa church. Oo. Kasi sabi ko, sa 10 tao, kahit isa lang. Ngayon, ang dami nila. Yan. So, may marami na dyan na sa church. Dahil sa pre-marriage counseling, sabi ko kasi sa kanila, kapag kayo ay boyfriend at girlfriend pa lamang, Brother Mike, ang tawag sa inyo ay lovebirds. Pero pagkatapos ng inyong kasal, angry birds. Di ba, Brother Mike? Kapag magkasintahan pa lang, lumilipad yung I love you, I miss you, I need you. Pero kapag mag-asawa na, ang lumilipad, kaldero, plato, baso, gano'n na yung lumilipad. Oo. Diba? Tapos kapag ikaw, brother Robert, kapag kayo ay boyfriend at girlfriend pa lamang, ang team song ninyo ay ang awit na ngayon at kailanman, sumpa ako'y iibigin ka, ngayon at kailanman. Kapag tapos na kayo nakasal, pagkasal na, ang team song nyo ay araw-araw, gabi-gabi. Pero kayo ay 7 years na, yung misis mo na lang ang umaawit, ang kanyang team song, mahal, san ka nang galing kagabi. Ganun yan. Pag kayo ay 15 years na, ang inyong team song, gaano kadalas ang minsan ka lang mahagkan. Ang pinaka-worst, Brother Robert, pag kayo ay 35 years na ng misis mo, ikaw na lang ang umaawit, ang team song mo, wala na akong maramdaman, wala na akong ibubuga. Ganun na yun. No? Pero pag kayo ay 40 years na, Brother Mike, ang inyong team song, ang misis mo na lang ang umaawit. Ang awit ng misis mo, kung liligaya ka sa piling ng iba, pamimigay ka na lang, Brother Mike. Pero pag kayo ay 50 years na, ang inyong team song, alam nyo kung bakit na yung team song nyo, dahil mga ulyani na, maala mo kaya ang sumpa mo sa... Anyway, joke lang yan. So, last na ito 3 letter P. Anong gagawin? Pray for people. Pangalawa, pursue your relationship. Invite mo siya magkape. Diba? Kaya nga, ang advice ko nga sa mga kapatid ko na yung mga tao na nagka-problema, Brother Mike, sabi ko, kapag kayo may problema, pumunta kayo sa kapihan at magkape. Pagkatapos nyo inom ng kape, ang problema mo nandyan pa, pero at least nakainom ka ng kape. Di ba magandang yan? Advice sa mga may problema? Ito ang pang-last, no? Keep track your relationship. Pang-last, persuade them to come to church or attend Bible study. So again, as I end this message, ito po ang ginagamit ko na approach sa pagturo ng evangelism sa church. Remember the 3 P's. Pray for people, pursue your relationship, and persuade them to attend church or to come to church. So sana po, mayroon po tayong natutunan. Pasensya po tayo, umabot tayo ng maganda naman di tayo umabot ng magdamag, no? Mga 1 hour. Amen. Sige, maraming salamat po kapatid God na bless. Anor. Opo. Okay. I-end po. Maganda kapatid. Ang daming message na pwede nating magamit. Lalo pa sa mga mag-asawa.
Okay? Yung mga walang asawa, ang team song nyo wala pang dumarating. Okay, balik tayo sa Great Commission. Meron ba kayong tanong doon sa Great Commission? Ang dakilang utos ng ating Diyos bukod sa magmahalan tayo, may mga dagdag. O, nandito pala si kapatid na Isleta. Kumusta? Mga anong bang balita? Ano lang, Tanong bro, kayo, may dagdag ba? very clear naman po yung kanyang very inspiring. Gusto ko lang, bro, na i-clear kung ano ba yung bagong curriculum doon sa education na sabi niya major in flood control. Maganda-gandang i-reels yun ah. Major in flood control. Ano nga yun? Pakiulit po. Ano yun? College of Contractor, major in flood control. Salamat. Okay, ano yun ha? Parang patama dun sa mga politiko yan ha. Anyway, Opo, kasi may nagtanong sa akin, brother sabi niya, Pastor, pabor ka ba na yung mga congressmen na involved sa corruption dyan sa flood control, mag-iimbestiga rin ng kanilang kapwa congressman? Sabi ko, kung pahintulutan natin yan, para na lang pinahintulutan natin yung mga bumpera na tagabantay ng blood bank. oo. Okay. Ano pa? Meron pa kayo tanong kay Brother Pax? Minsan-minsan lang natin magsama. Hopefully sa 100 years sa MBS, makakasama natin siya. Ilalagay natin sa mga Amen. speakers yan. Okay ba yun, Brother Pax? Anak Ay, kong okay Diyos. po yun, basta buhay pa tayo. Ay, yan. Huwag ka muna magpaalam. Ha? Ay, hindi natin Kasama ka sa flood control. Paano magiging flood control? Yan. Okay, Napakasaya po. Ganda, kaka-inspiring turo. Brother Mike. Panhatag. Tama na, sino ba narinig kung sumasagot? Brother Charles, mayroon ka sinasabi or si Hindi ako. Sir Luz? Ha? Nakatukan. Sino pa? Sister Terry, may question ka yata ah. Ha? Anong tanong mo? May reklamo ka yata sa mga kanta? Anong awit, Brother Pax, ang para sa akin? Oh. May kanta, pinapatamaan ka? Wag mo nang aminin. Okay? Okay. Ano pa? May mga tanong pa. Ha? Brother Sleta. Ito, nasa school eh. Mga, mga anti-flood control yan. Ha? Ano pa? Sino pa may mga tanong? Kapatid, hanggang meron pa nandito si Brother Pax. Mamaya, ano na yan? Sino pa may tanong? Padaro. Oh. Ano? Sino yan? Sino nagtatanong? Hindi ko malaman sino Sino ba nagtatanong? Tanong kayo. Kundi maglilinger lang. Habang nagtatanong kayo, wala nang dagdag. Ang maganda yung pina-present ni Brother Pax Padilla. Kailangan ng reminder sa mga Kristiyano na yung pagdating ng baptism, hindi nakatapusan yun. Kasi yung iba pag doon na naka-stop na eh. Yung Great Commission hindi na i-stop doon. Continuous. Kaya meron tayong mga may mga lesson tayong follow-up discipleship. Marami yan eh. Okay, may tanong ba kayong iba? Wala na, Brother Charles, may tanong? Wala. Sir Luz. Maganda yung message niya. Ganda po yung ni Pastor Pax. Challenging masyado yung kanyang ilang years po kayo nagtrabaho sa DepEd pero nag-resign po kayo kahit malaki ang sweldo dahil mas pinahalagahan niyo po yung ministry. Amen. Amen. Maganda yan. Ang napakaganda. Kaya kailangan na i-pray natin si Brother Pax. He will lasted more years to come. Anong edad mo na, Brother Pax? Mukhang bata ka pa eh. Ako? Ano po ako? Pag nakatalikod, 15 years old. Pag
side view, Tagilid. 20 years old. Oh. Oo. Pag nakaharap, 20 years old, bali 55 tanan lahat. Pag nakatalikod na. Divide. Talagang ano, Walang copyright yan ha, pwedeng gayahin. Walang copyright. pag Kaya nakatalikod, mag-55 pa ngayong November 16. Ha? November 16, 1970 po ako eh. ganun ba? Opo. Bata pa, kapatid. Marami ka pang bigas kakainin. 70, yeah. Ay, hindi. Lilimitahan ko na yung rice, kapatid, kasi mayroong doktor dito sa amin na nagtuturo ng life without rice. Life without rice. Yeah. Oo. Kaya sinubukan niya ng Ganito kakilala na lang, ko. Brad. Merong rice na hindi ka tataba. Alam mo anong rice 'yon? Ano po 'yon? Memorize. Ay, opo. Tama. Kasi walang sasaing. Oo, wala. Wala kayo bang tanong? Sister Los, Brother Boyet, magandang araw po sa inyo. Maayong buntag diha sa Mindanao. Mayong buntag saan? Ang mga singers mga murag si kuan ba? Si kanang duet ni ano. I-remind ko uli kayo, next year, 150 years sa MBS. So, we will make a big plan. Sa November, kinakontak na namin si Brother Dan Sulit na magkakaroon tayo ng COC Film Fellowship, magkakaroon tayo ng gathering doon. So, magkakaroon tayong mga speakers dito sa Zoom natin, mapipili natin mga leaders. So, hopefully, let's make a plan. Meron pang isang taon, di ba? Amen. Amen? Opo. Makakapunta tayo dyan. God willing. Ganon lang yun God willing. Kasi we make plans sa James, we make plan. Pero if God willing, we will do this, we will do that, we will go there. Ganon yun Okay, wala na ba kayong dagdag mga kapatid bago tayo mag-prayer? Napaka-blessings ang presence ni Brother Pax. Bakit Praise Pax the ang Lord. tawag sa'yo, Brad? Bakit Pax? Kasi ganyan, naalala mo si Walt Prevo, yung Amerikano na teacher sa CBS? Lahat ng mga students niya, mahirapan siya mag-memorize ng mga pangalan. So, tinuruan niya kami na mag-invento ng nickname. Wala akong nickname kasi ang totoo kong pangalan, Paquito. So, mahirapan siya kasi pag tinawag siya, Paquito, ganun yung alam mo naman yung ka-Amerikano. Diba? Kahit nga yung Pinoy, makapunta lang ng Amerika ng 3 buwan. Pagdating dito sa Pilipinas, parang na yung pagsasalita. Kumakain kami, sabi niya, Brother Pax, saan ba yung inyong siuman? Can you imagine yung siuman? Kahit siuman na. Alam mo na, rin ako. Na rin ako kasi sabi ko, sa Bisaya, saan asa yung siuman, ingon ko nga, naara sa syulod. Tama yun. Kasi nga, tingnan mo, Sister Teresa, ang pangalan niya dito, Terry na. Terry? Sino yung Terry? Teresa. Kasi ang mga Pinoy, Brother Ador, pag nakapunta ng Amerika, talagang iiba yung pangalan. Si Duray, magiging Dorothy na. Si Leon Manggubat, si Mr. Leon Manggubat, pagdating ng Amerika, magiging Tiger Woods. Itong si Gregorio Talahib, pagdating ng Amerika, magiging George Bush. Yan. Si Juan Malacad, magiging Johnny Walker. Si Victoriana Malihib, magiging Victoria's Secret. Ganon yun. Ano pa? Amen. Purihin ang Diyos. Napakaganda. Saya natin ngayon Kailangan natin si from time to time, kailangan natin ng speaker na tulad ni Brother Pax. Thank you, Brother Pax. We love you, Brother Pax. Si Sister Ruth, ang isa sa napakagandang dilag sa buong mundo. Love you. You make our heart merry. You make our heart merry. Regards na kay Brother Andrew, ha? Si Andrew ay nakatawa. You make our heart merry. Praise the Lord. Wala na chance nyo pa magtanong. Wala na kayong may tatanong. Kapatid. Ha?
Ha? Satisfied. Satisfied? Sige. Wag nyo lang akong tanungin na kung magkano ang flood control sa Bacolod. Hindi ko alam. Hindi ako congressman. Yan. Parang ang ganda. Okay, brother, dito si Brother Julio Santiago. Kumusta na? Ha? Ito, mabuti naman. Naintindihan mo yung message ni kapatid? Ay, masaya. Masaya, sige. Maraming napulot. Ha? Hindi ba Maraming hindi na napulot. natutulog? Yung iba natutulog. Sister Erna, kumusta na? Narinig niyo ba si kapatid? Ha? Brother Singh, si Brother kumusta na, Sister Erna? Nakikinig ba diyan kayo Fan ni ako Brother? niyan. Ha? Fan ako niyan. Okay. Fan ko yan. Fan ko. Sige. Okay lang yung fans, wag yung idol, kapatid, bawal yung idol kasi pag yung tayo, fan tayo na nakikinig ni Brother Pax, wag na nating gagawing idol. Bawal yun. Ha? Pag siya, idol, kumusta na? No, walang ganun. Ha, kapatid? Yeah. Okay ba? Ha? Wala nang tanong. Nako, blessing blessing Brother Pax. Ha? Kailan hindi pa pronounce yung Pax? Ano ba spelling ng Pax, kapatid? PACKS, Pax of Cigarette. We're almost done. Okay. So, anyway, we'll see. Tom na. Ito yung mga coming na speaker. Let's see kung may papakita ko sa inyo. Sana ba yun? Meron ka bang dagdag pa, Brother Pax? Okay na po yun. Kasi matagal-tagal na. Baka sabihin nila na hindi na sila makinig ulit dahil baka naubusan na matagal. ng naubusan na ng hangin. naman. Okay. Teka una, hinahanap ko tong yung hindi ko na tuloy makita, kapatid. Ang tawag dito. Ang ko sa dami ng naka-open. Alright. See. Wala na kayong ang prayer natin continuous ang prayer, pangalan nito recovery, sila Brother Junjun. At teka muna, Sister Terry, kumusta na si Brother Junjun? Okay na. Okay na? Oo, na lang ng CT scan. CT scan na lang, last na yon. Mag-oopera pa pagbalik ng kanyang intestine. Ibabalik. Kilala mo yun, Brother Pax, si Junjun, yung panganay ko. Baka sis, nakalimutan mo na kasi alam po ninyo, pag nagkaedad tayo, yung memory natin umiiksi. Pero yung reklamo natin humahaba. Ba't ako? Kilala pa rin kita. 73 na ako. Ay, nakapunta ako sa bahay nyo, no? Doon sa Tacloban. Wow, you Sa look Lapas young. din. Nagpunta ka rin sa Lapas. Sister 73 Teresa ka na, looks pero young. you look younger. Yes, very young. Yeah, look Parang young. si Sister Ruth. Salamat. Si Sister Ruth, nung girlfriend pa siya ni Brother Andrew, para siyang ubas. Hanggang ngayon, na senior na, parang ubas pa rin. Kasi meron akong kakilala na dati, nung dalaga pa siya, parang ubas, pero ngayon parang pasas. Na-dry na. You make God me bless. laugh. Praise God, praise God. Sister Teresa, you look so young. Yung mga lalaki, anong masasabi mo naman sa mga malalaki, kapatid na Pax? Ha? Sa sunod na lang po yan kasi mag-iisip-isip muna ako. Okay. So, yun ang mga speaker natin coming. So, magpi-prayer tayo and then we'll see you Monday. Ang speaker natin sa Monday ay taga San Francisco. Taga San Francisco. Pagkatapos ng San Francisco, si Jordan. Or kilala ba si Jordan Bureros? Yung missionary sa So, pamangkin ko po yan. Ha? Pamangkin ko. Pamangkin mo? Oh, amen. Amen. Yes. So,
siya sa mga speaker natin. So, yun ang ano na, i-pray natin. Nandito sila sa Oregon eh. Kalapit na state namin, nasa Oregon sila. So, i-pray natin continue. Si John recovery, si Oliver, umalis na si Oliver BC, bago si Lito, si Mirape, Brother Robert Montinares, Brother Mike, elder natin, ang magpi-pray ngayon. Mag-closing prayer tayo. And then of the table, we need your prayers kasi kailangan natin yung lesson natin na tama yung basic natin sa yung Great Commission, pero after that continuous pa rin, kailangan ma-remastered natin si Jesus kasi ang iba sa atin hindi lahat ng mga nako-convert, maraming baptism, pero pag tiningnan mo pala grupo pala ng mga ng mga ang dami nilang baptism, maraming addiction, yung pala grupo ng Iglesia ni Manalo, which is Jesus is not the Savior or God, Son of God. Kaya yung hindi lahat ng mga baptism, mga celebration na ginagawa nila hindi galing sa Diyos. Meron din naman sa Mormons. Si Jesus, iba rin ang Jesus nila. Iba rin Jesus ng So, kailangan natin ng yung sa Great Commission, teaching them to observe. After sa baptism, teaching them to observe. Kasi ibang paniniwala nila sa salvation, sabi nga ni Brother Pax, tungkol sa Baptist, iba rin ang paniniwala nila. I call them part of idolatry kasi John the Baptist, Lutheran, that's kind of part of idolatry. Kailangan natin yan na ma-correct. Sabi nga ni kung walang magre-rebuke sa mali, maraming maniniwala sa mga mali. So, amen. Yun lang. Okay, Brother Mike, mag-pray tayo, then mag-linger longer, and ang iba pwede nang mag-exit till next time. Okay. Kita natin si Quick Brown Pax Padilla. Thank you. God bless. Okay, Brother Mike. Sige po, yung po bang Joselito Tagli po ba yun o Angelito? Joselito. Okay, Joselito. Tama ba yan? Joselito. And then si Oliver, and then si Mirape. Junjun. Kasi isa natin sa continuous pinipray si Brother Junjun eh. Nakakasama natin sa every Thursday, which is good. Okay? Sige. Yes, okay. In every day po sa prayer po. Maganda yung ginagawa ni Brother Paxe. Nag-i-expand ng mission ministry within the city. Ganon din ang ginagawa nila Brother Boyet, Sister Luz. Nagkakaroon din sila ng church. Si Brother Joey, ganon din ang ginagawa yata. Nag-start ng fellowship. Si Brother, wala ngayon si Juliet Byron, si Brother June, nagkakaroon sila. Ewan ko si Brother Julio, Jules. Anong ginagawa nyo dyan? Magandang ginagawa niya sa Quezon. Values coach ng PNP. Yung mga pulis. Then meron kaming outreaches na 2 para 2 barangays. Nabaptize kami nung linggo ng 7. Amen. Maganda yan. I-continue natin na i-pray natin sila. Pwede tayong tumulong whenever we can send them help, they need prayers. Ang sa akin, makaka-recommend lang ako. That's all I can do for you guys. I can only recommend, and God bahala na mag-bless sa inyo. And then in the future, we'll see you. Okay? Okay, let's pray muna. Close in prayer tayo, Brad. Tama na, may pahabol. Exit muna ako. Okay, si Brother Benji, exit na. Okay, sige. Closing prayer muna, and then mayroong mga tanong kayo or sa coming activities. Okay, let us pray po. Sandali po tayo yumuko, pikit po natin mga mata, lumuhog po tayo sa pinakadakilang trono ng ating Diyos Amang nasa langit. Ama naming Diyos,